Minsan ding dumaan sa paghampas at pagbasag ng mga rumaragasang alon ang kanyang pagkatao. Subalit tulad ng mga buhangin sa dalampasigan, durugin man ito ng unos at bagyo, nanatiling buo at puro ang hangarin niya na makamit ang kanyang mga pangarap. Bawat hagod, bawat hugis, bawat imahe ng kanyang obra ay sumasalamin sa masalimuot at mapaghamon niyang nakaraan. Siya po ang tinanghal na 2011 Ultimate Champion ng Talentadong Pinoy. Ngayong gabi po sa Star Confessions, matutunghayan natin ang kwento ng buhay ni Joseph Valerio o mas kilala natin sa pangalang Joseph the Artist. Congratulations, Joseph the Artist! You're now officially a Hall of Famer. Simple lang ang gusto ko nung sumali ako sa Talentadong Pinoy. Sabi ko sa sarili ko, manalo lang ako ng consolation prize. Masaya na ako. Pero higit sa inaasahan ko, sobrang biyaya ang ibinigay sa akin ng Diyos. Biyayang habang buhay kong ipagpapasalamat sa Kanya. Joseph, bisa mo! Ano na? Halo! Bidyan na lang kayo. Wala talaga. Ano ba yan? Bakit mo kayo pinasa? Alam mo yung isa pa niyan eh. Oh, Tol, ano ba? Relax lang. Kakampi natin to si Joseph. Tol, pasensya na. Malakas lang Huwag ka nga, nangangatwirang ka pa. Susunod ginaisama yan ha. 4 na taong gulang ako nung tamaan ako ng polio. Sinabihan ng doktor ang mga magulang ko na kailangan akong gumamit ng saklay para makalakad. Pero habang lumalaki ako mismo inaayawan ko ang saklay. There you have it, ladies and gentlemen. Our third and second place winners for this year's art competition. And I'm sure na excited na kayong lahat na malaman kung sino ang ating first place. At ang nanalo ay si Joseph Valerio! Ito ka na naman, sabi ko na nga ba, ikaw ang nanalo. Ano ba, best friend ko yan. Ano, bilisan mo. Sige dito. Thank you, ma. Congratulations. Thank you po. Libre mo ako fishbowl ha. Sige. Ay naku, hiyaan na nga natin. Total, yan lang naman ang kaya niyang gawin. Basta tayo, kaya natin maglakad ng straight. Ewan ko na lang yung iba dyan. Eh, ba't nanlalait ka pa? Imbis na matuwa ka na lang nanalo yung kaibigan ko. Tama na. Babae yan eh. Sige. Yung ganda trophy ko. Libre ta fishball. Hey Joseph, congrats ha. Anong patulan yan? May nagmamayari na dyan. Bakit? Parang kinukongratulate lang naman ako ah. Titingnan ko Alam mo, naman. ako sa'yo, kung nasaan mo. Yung fishball sa labas, yun hindi kayo iiwan. Anak, Dahil, lalim na yung gabi ha. Ba't di ka pa natutulog? Nay, kailangan ko po kasi tapusin to. Ganun ba? Ba't may sinalihan ka bang contest? Wala po. Para ba yan sa babaeng mahal mo? Ay naman. Aba, natural lang naman sa tao anak ang magmahal at humanga. Pero syempre anak, dapat mag-iingat tayo sa pagpili ng taong hahangaan natin. Alam ko naman po yun, Nay. Sino ba naman po magkakagusto sa akin? Aba Joseph, bakit ganyan ka magtanong? Isang binti mo lang may diferensya. Pero yung pag-uugali mo, ang kabaitan mo, pagiging malikhain mo, yan dapat ang nangingibabaw sa puso mo. Nay. Anak, basta tatandaan mo, ha? Kung ano man yung wala ka, huwag na huwag kang malulungkot. Kung ano yung meron ka, pagyamanin mo. Yan ang magdadala sa'yo sa tunay na pag-ibig. Ayan, nagpapaniwala ka kasi sa babaeng yun. O, nasa na? Inindiyan ka na nun. Ano ka ba? Baka naman busy lang talaga kaya hindi pumunta. Busy, pinagtatanggol mo pa. Hindi na dadating yun. Kung ako sa'yo, magkita lang tayo bukas. Mauna na ako. Hindi ka na nga. Oo, ikaw, diyan ka na lang.
Tol, ang lakas ng loob mo ah. Dinidiskarte mo shota ko, hindi ka makalakad ng tuwid. Tumitingin ka ba sa salamin? Ha? Pare, hawakan nyo. Hoy, Tony! Bakit mo siya binubugbog? Pinagtatanggol mo pilantod na to? Hindi ko siya pinagtatanggol. Hindi ko naman syota yan eh. Ano tingin mo sa akin, Chief? Hindi ako desperada, no? Narinig mo pare, hindi ka gusto ng shota ko. Kayo layo-layuan mo na. Tara pare. Tol, paano to? Oo nga pala no, ayos ah. Alam ko kung saan to bagay eh. Dito oh. Lahat ng panglalait, pangalipusta, dinaanan ko lahat yan. Pero nagpakatatag pa rin ako. Bukas sa bukas din, re-report natin sa principal yung mga basagulerong yan. Hindi na naawa. Ang dami-dami nila, kukuyugin ka nila. Iisa ka, wala kang kalaban-laban. Anak, huwag mo sasabihin sa tatay mo kung ano nangyari, ha? Alam mo naman yun. Lalong lalaki lang ang gulo. Wala ko iba siya, Nay. Akala ko hindi siya kagaya ng babae na tumitingin lang sa panlabas na anyo. Huwag mo sayangin luha mo sa babae mo lang kwenta. Ano nangyari sa'yo? Oh! Tay, Ba't ganyan ang mukha mo? tay, wala po ano po. Magkamalan lang po kasi ako ng mga loko dyan sa kanto na kaaway nila eh. Kaya po, binanatan po. Gago! Ilan ba kayong pilay dito sa lugar natin, ha? Pagkamalan. Sabihin mo, may katarantaduhan ka na naman ginawa, kaya ka nabanatan. Tay, totoo naman po eh. Tsaka na-report ko na rin po sa barangay. Natural na malakas ang loob ko. Pero pag napag-uusapan ng tungkol sa kapansanan ko, parang pinanghihinaan ako ng loob. Gayun pa man, pilit ko pang ibinabangon ang sarili ko hanggang sa makatapos ako ng high school at 2-year electronic course. Patuloy akong sumusubok sa pag-asang darating din ng swerte sa akin. Bakit po, miss? Wala naman. Sino si Mr. Valerio? Sir, Mahusay ka. Pwedeng-pwede kang artist. Marunong ka din ba ng basic drafting? yes sir. Teka lang. May diferensya ka ba? Shirley, halika dito. Akala ko ba na-screen na lahat ng applicants? Eh ano to? Bakit may nakalusot na? Hindi ko malaman kung saan bakong-bakong daan ang galing. Sinasayang niyo oras ko. Kanina pa, duda na ako sa tindig mo eh. Pati ako naisahan mo. Napagalitan tuloy ako. Mas ka nga rito. Sa kabila ng pisikal na kapansanan ni Joseph, ay patuloy pa rin niyang iginuhit ang kanyang mga pangarap sa buhay. Bawat anyo, sukat at kulay, naglalaman ng pag-asa na darating ang araw na magkakaroon ito ng katuparan. Sa wakas, masasayaran na rin ng imported na delata tong sikmura ko. Bong! Big time ka talaga. Hindi po, medyo pinalad lang. At yan yung sa susunod na sweldo, dadagdagan ko na lang po yan. Pasensya na po kayo. Pasensya. Iho, ha? Salamat, ha. Alam mo, ginagawa yan. Madiskarte ka kasi at masipag. Hindi ka tulad itong kaibigan mo. Uy, Nesod, ano ka ba naman? Nakakayakibo. Saka sa anak mo. Eh, totoo naman, ah. Drawing? Wala naman nangyayari doon, ah. May umaasenso ba doon? Wala. Walang asenso. Walang galang na po tayo, pero may kanya-kanya naman pong kapalaran ng bawat tao.
Malay niyo po, sa susunod si Joseph na ang big time. Bong, salamat dito Pero wag mo akong tuturuan, sana nga dumating ang swerte niyan. Kung darating pa. Dadating po yun, dadating yun. At bago dumating yun, mauuna na po kami. Medyo magre-relax muna kami. Sige. Ha? Oo na po kami tayo. Salamat! Bye. Sige anak, Sige po. ingat kayo ha. Sana tapuan ng swerte ang kaibigan mo. Wilson, ano ka ba? Sobra ka na. Hindi ka nahihiya dyan sa anak mo. Bakit ako mahihiya? Alam mo, yung anak mo, dapat siyang dinidikdik, pinupukpuk paminsan-minsan. Hindi na lang yung puro sining. Hindi naman na isasaing. Mabuti sana kung nakakalasing. Ay, naku. Ano? Hanggang ngayon pa ba, yun pa din iniisip mo, yung sinabi ng tatay mo? Tol, huwag mo nang pansinin yun. Kung ako sa'yo, ang pagtuunan mo ng pansin, kung ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay. Bong, totoo naman yung sinabi niya Wala naman talaga ako nararating sa buhay ko. Di tulad mo. Ito mo, unang sweldo mo pa na, nakapanlibre ka na. Ako, kapag kailangan ko ng bagong paintbrush, pahirapan pa pagbili. Tol, hindi ito libre. Naalala mo ba, nung mga bata pa tayo, wala na ako makain sa bahay ko. Sa inyo ako nakikikain. Inuna lang ako ng swerte, kaya alam ko dadating rin yung sa'yo. Sana nga, Tol, dumating yung araw na may pagmalaki din ako ng AirPod ko dahil sa mga drawing ko. Tol, alam mo, kung talagang drawing yung gusto mo at nasa puso mo, magpursige ka, ipagdasal mo, at balang araw, sisikat ka din. Sisikat ka dyan. Di pag sumikat ako, di sisikat din yung binti ko. Dadami nga yung tagahanga ko, dadami din naman yung manlalait. Kaya wala na yung sikat-sikat na yan, no? Oo, sa bagay. Cheers na lang tayo. Huwag ka na sumikat. Wow! Joseph, ayos to. Siguradong sasagutin na ako ni Mary Grace. Bibigay ko kasi ito sa birthday niya eh. Galing mo. Salamat, Joseph Sige. Salamat din. Ano? Kontento ka niya dun sa barya-baryang kinikita mo, ha? Barya, Joseph. Kumilos ka naman. Napapag-iwanan ka na ng mga kasabayan mo, eh. Tay, naghahanap naman po ako ng trabaho, eh. Hindi pa lang po talaga dumarating yung swerte. Ano? Ano? Joseph, ang swerte, hindi yan lumalapit sa tao. Kusang hinahanap yan at pinagtatrabahuan. Ang hirap naman kasi sa'yo eh. Paa mo lang ang may kapansanan. Pero yung utak mo, yung puso mo, gano'n na rin. Ang bilis mo sumuko. Dapat eh. Ay, Joseph. Hindi habang buhay kukumpuni ako ng mga sapatos, ha? Hindi habang buhay nandito kami ng nanay mo. Dapat matuto kang tumayo at lumaban mag-isa sa buhay. Mag-isa, Joseph. Pagkatapos ng insidenteng yun, pinangako ko sa sarili ko, darating ang panahon, makukuha ko rin ang mga ninanais ko sa paraang gusto ko, hanggang sa makilala ko ang babaeng tunay na nagpatibok sa puso ko. Tsaka ano bang nagustuhan mo sa lalaking yan? Di nga rin alam kung anong height niyan, 5'2" ba, 5'4"? Ano ka ba, Clarissa? Hindi naman ako tumitingin sa panlabas na anyo eh. Matagal ko na siyang kilala, kaya alam kong mabuti siyang tao. Jane. Uy, salamat. Salamat. Wow. Uy, pagpasensyaan nyo na muna yan, ha? Pero kapag nakakuha na ako ng matinong trabaho, pansit na at fried chicken galing sa matinong restaurant. Eh nako, di ko na kaya magpanggap. Uwi na ako. Hoy! Clarissa, halika nga dito! Ay, upo ka, halika. Naku, huwag mong pansinin yun. Talagang masungit lang yan.
Totoo naman ata yung iniisip niya eh. Hindi naman talaga tayo bagay. Napakaganda mo. Eh ako. Si Jane ang unang babae nagparamdam sa akin ng pagmamahal. Natanggap niya kung sino at ano ako. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na pakasalan siya. Lalaki daw anak natin. Natatakot ako. Kasi ultimo pambayad sa kumadrona wala tayo eh. Paano natin mapapalaki na maayos ang mga magiging anak natin? Jane, pinapangako ko sa'yo. Gagawin ko lahat para may taguyod lang ng tama yung pamilya natin. Ha? Masakit sa loob ko na makitang kapos na kapos ang sarili kong pamilya. Lahat ng trabaho basta pagkakakitaan pinasok ko. Kasabay ng pagdodrawing, nagmaneho ako ng tricycle. Nagtinda ng kung ano-ano. Hindi na po yung basahan. 3 po 20. Nasundan pa ang anak namin ni Jane hanggang sa dumating ang isang pagsulok na halos nagpago sa katatagang ko. Paano na tayo nito? Pa! Grabe ang iniwang pinsala sa buhay namin ng Bagyong Mandoy. Pero ang hindi ko inaasahan, ito rin pala ang magbubunsod ng panibagong pag-asa sa akin. Ang mga bata, kumain na ba sila? Eh, ikaw. Di na importante yun. Ang mahalaga ang mga bata. Kahit na magutom tayo, basta wag lang ang mga bata. Sensya ka na, ha? Siguro kung iba lalaki na pangasawa mo, siguro di ka naghihirap ngayon. Siguro mas masarap yung buhay mo. Ano ka ba? Nung pinili kita, kasama nun sa pagtanggap ng kung ano man ang mangyayari sa atin at ang magiging buhay natin. Kahit magutom man tayo, kahit ano pang ulos ang daanin natin, hindi kita iiwan. Hindi ako susuko. Ganyan kita kamahal. Matulog na tayo? Sige, sunod ako. Sige. Sige. Ikaw ba gumawa niyan? Galing mo! Galing! Paano mo ginawa yan? Ito.
Anak. Abay, napakahusay naman yan. Salamat po, Nay. Bueneson! Alika dito, dali! Tingnan mo yung ginawa ng anak mo. Alika! Alika, dali! Tingnan mo, ang ganda ng ginawa ng anak mo. Oh, maganda. Maganda. Pero ang tanong, magiging pera ba yan? Pera? Mapapakain mo ba ang pamilya mo dyan? Ikaw, puro na lang pag-aaksaya ng oras ang ginagawa mo. Imbis na tumulong ka sa loob ng bahay, mag-ayos na mga nasira ng bagyo, itong pagdodrawing ang inaatupag mo, walang kakwenta-kwenta. Hindi ka mapapakain niya, sining mo, tumabi ka kayo dyan! Bagamat kulang sa suporta ng kanyang ama, buo at matibay naman ang paniniwala kay Joseph ng kanyang ina at asawang si Jane. At sa pagkatuklas ng kanyang bagong sining, isang napipintong pag-asa naman ang nabuhay sa puso ni Joseph. Ayan. Para saan niya ginagawa mo, ha? Tay, may plano po kasi akong sumali ng talentadong Pinoy. Talentadong Pinoy? Opo, Tay. Tay, seryoso po. Wala naman pong masama ang susubukan ko, di ba? Ay, seryoso rin ako, ha? Pero talentadong Pinoy. Anong gagawin mo doon? Tatambling? Eh, di lalong nagkabali-bali ang paa mo. Bakit ba ganyan ang tatay mo? Noon pa, hindi ko na nakitaan ng kahit na konting suporta yan sa'yo. Siya pa yung unang-unang nagda-down sa kakayahan mo. Tama na yan, ma. Huwag mo lang pansinin. Hindi. Anong huwag pansinin? Asawa mo ko. Kahit sinong manakit sa'yo at sa kakayahan mo, masasaktan din ako. Tsaka hindi ako papayag na basta-basta ka na lang susukatin sa kalagayan mo. Ewan ko nga ba kung bakit niya si tatay. Bata pa ako, ganyan na yan sa akin eh. Lagi niyang tinutulak yung kapansanan ko. Pero okay lang. Kung ko naman balang araw magbabago rin tingin niya sa akin. Matapos kong pag-aralan ng gusto ang pagguhit gamit ang buhangin, sa pagpupursigin na rin naming mag-asawa, ay sinubukan ko ang aking kapalaran sa talentadong Pinoy. Creating more waves towards another win. Here's our 1-week defending champion, Joseph, the artist. Ang talentadong Pinoy ngayong gabi ay walang iba kundi si Joseph the artist! Joseph the artist! Joseph the artist! Joseph the artist! Dali! Tingnan natin ba? Patingin nga, anak! Patingin nga! Wow! Aba! Masaya ako para sa'yo. O ano? Nagustuhan niyo? Buenason! Buenason, tingnan mo yung tricycle ng anak mo. Nay, alam niyo, dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil sa tinigal-tagal na namamasada ako, sa ngayon, di na ako magbaboundary. May sarili na tayong motor. Ay, Buenason, tingnan mo, oh! Ang gara, di ba? Tay, alam ko pong luma na yung bubong at dingding ng bahay natin. Pagawa niyo na po, para hindi naman po tayo kinakabahan tuwing umuulan. Bakit po, Nay? Natutuwa ako para sa'yo, anak. Kita mo, unti-unti mo na natutupad yung mga pangarap mo.
Salamat po, Nay. Pero sana po matawarin po sa akin si tatay. Ano ka ba naman, anak? Natural natutuwa sa'yo yung tatay mo. Masaya siya para sa'yo. Alam mo ba? Palagi ka nga pinapanood niya sa TV. Hangang-hanga siya sa'yo. Ewan ko nga lang ba dyan sa taong yan, tuwing nakikita ka, tuwing nakaharap sa'yo, nag-iiba ang timpla. Anak, napansinin. Sige po. Likas lang talaga dyan sa tatay mo ang pagiging bagnotin eh. Pa! Ano pang hinihintay natin? Halika na, kami una mong pasahero. Sige na. Kahit malayo-layo na rin ang narating ko sa talentadong Pinoy, hindi pa rin ako nakaligtas sa mapanuring mata ng mga tao. Tingin nila, tsamba lang ang karangalang naabot ko. Matapos ang isang taong paghihintay, dumating ang tawag sa akin para sa Battle of the Champion ng talentadong Pinoy. Buong akala ko, magiging okay na sa akin ang lahat. Akala ko ba nag-usap na tayo? Akala ko ba okay na lahat? Sinabi ko naman sa'yo, di ba ako nang bahala sa bahay? Ewan ko. Ako naman. Bigla nga nagbago yung isip ko eh. Basta, dito na lang ako sa bahay. Bigyan mo naman yung anak mo. Ay, naku, yun ang hirap sa'yo. Pabago-bago ka ng isip. Pakabait kayo, ha? Anak. Pasensya ka na, ha? Hindi ko kasi talaga... Hindi ko na kaya dahil medyo mahina yung tuhod ko. Hindi kita masamahan. Galingan mo, ha? Naniniwala ako. Mananalo ka. Ma, pakilabas mo na yung mga bata. Sige. Hindi mo sa labas, ha? Nay, salamat po. Buti pa kayo, niniwala kayo sa kakayahan ko. Si tatay. Tay, hindi po ba talaga kayo sama para panoorin yung laban ko? Pas na muna ako, ha? Ang daming tanggap na trabaho, eh. Sa TV na lang ako manonood. Tay, may nagawa ba akong masama sa inyo? Bakit hanggang ngayon hindi niyo maintindihan yung mga pangarap ko? Dahil ba hindi niyo matanggap na ganito yung itsura mo kaya sa isang anak niyo? Ginusto ko ba to? Anak. Tama na, halika na. O may pupuntahan ka pa, halika na. Huwag kayong mag-alala, Tay. Papanalo ko to para sa inyo. Para kahit minsan man lang sa buhay ko may pagmalaki niyo ako kahit ika ako. Sige na. Sige na, anak, kung munang isipin yan. Galingan mo, ha? Mula sa pagkabata, naging tampulan na ng pangungutya at panlalait si Joseph. Subalit dahil sa angkin niyang galing na nagmumula sa kanyang puso, nakatakdang magbago ang kapalaran ng isang alagad ng sining na minsan ding nabaon sa buhangin ng pagkabigo. With grains of talent to lead him to success, please welcome Laguna's lucky man, Champion Hall of Famer, Joseph the Artist. For 2011, our ultimate talentado, Joseph the Artist! One, yung mga pagkain ba? Nakanda na. Wala na. Ay, papa mo, andyan na. Uy, ihanda nyo, ha? Andyan yung anak mo. Papa mo. Anak!
naman. Sarap na ng kiss. Nay! Oh, halika na para makakain na kayo. Nay! Ang grande naman po nito. Sino po naganda nito? Naku anak, matutuwa ka pag nalaman mo kung sino. Ay. Alam mo anak, noon pa man alam ko na kung ano gusto mo. Hindi ko lang talaga magawang suportahan ka. Pinili kong lumayo dahil tuwing lumalapit ako sa'yo, nilalamon ako ng konsyensya ko. Joseph, ako ang dahilan kung bakit ka nagkaroon ng kapansanan. Ano pong ibig niyo sabihin, Tay? Ngayon ang mga panahong nalubha ka. May sakit. Kinakailangan ka na rin sa ospital. Wala ako nagawa doon, Diyos. Hindi kita nadala sa ospital. Wala ako nagawa na. Hindi mo lang kita nabigyan ng gamot. Anak ko na. Joseph, patawarin mo ako, anak. Tay, huwag niyo po sisihin yung sarili niyo. Lahat po ng nangyayari sa buhay ng tao may dahilan. Kaya po nitong tagumpay na natanggap ko. Dahil ano po siguro to para umasenso po ang buhay natin. Dahilan na rin po siguro para balik po yung ibig na matagal niyo pong kinimkim dyan sa puso niyo. Magdiwang tayo, ha? Magdiwang tayo sa panalo ni Joseph! O, kain na tayo! Kain na tayo! Ang ipinagbunyi po ng sambayan ng Pilipino, ang aking manok sa labanan, Joseph the Artist. Magandang gabi sa iyo, Joseph. Magandang gabi po sa mga nanonood. Magandang gabi. Naninibago ka pa rin sa buhay mo ngayon? Sobra po. Wala nang, hindi ako makapaniwala na nangyari sa buhay ko to. Ang buhangin ang nagbagsak sa inyong kabuhayan nung magkaroon ng undoy. Pero tingnan mo kung gaano kabait ang kapalaran sa iyo. Buhangin din, butil ng buhangin, ang naglagay sa iyo sa ituktok ng kasikatan ngayon. Gaano kalaki ang utang na loob mo sa buhangin? Kasi kundi dahil sa kanya, wala ako sa tugatog ng tubuhay ko ngayon. Yan, talagang para sa akin, bahagi na rin siya ng buhay ko. Anong pagbabago sa buhay mo ngayon, Joseph? Unang-una, yung mga dati na ang tingin sa akin ni mababa. Pagka nakikita na nila ako, yung parang natutuwa sila, natutuwa proud sila sa akin. Dati ako yung nakayuko pag naglalakad kasi nahihiya ako kasi gawa ng yung kalalagayan ko. Pero ngayon, hindi na po, diretso talaga. Kumbaga, kung di man diretso yung lakad ko, pero pag tumingin ako diretso, sila yung At hindi lang pa premyo binigay sa'yo ng Opo. talentadong Pinoy, kumpiyansa na Yes, buo yun opo. sa sarili mo. Di ba? Ito yung pagkakataon para maipahayag mo at maipaabot sa talentadong Pinoy ng TV5 ang iyong pasasalamat. Sa iyo ang floor, Joseph. Sa talentadong Pinoy, maraming salamat kasi kundi dahil sa inyo, hindi makikilala yung larangan ng sining. Naipakita ko yung galing ko sa pagguhit. Sa inyo, sa lahat ng bumubuo, maraming salamat po sa inyo. Congratulations. Maraming salamat. Thank you, Joseph. Salamat. Thank you. Bawat isa po sa atin ay butil ng buhangin na isinabog sa dalampasigan ng masalimuot na buhay. May kani-kanyang kapalaran, may kani-kanyang papel na dapat gampanan.
Para kay Joseph the Artist, ang buhangin ding ito ang siyang naging daan upang malinaw niyang maisalarawan ang tagumpay at karangalang maaaring mapa sa iyong mga kamay. Ako po si Christopher Min na nagsasabing sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions. Higit pa po ito sa maiinit na kontrobersiya. Buntis ka? Paano pang nalaman ni Daddy? Lumayas ka! Ito po ang walang takot na pagtatapat tungkol sa kanilang pribadong buhay. Kulay green. Ano yan? Ecstasy. Bagong drug. Buhat hinagpis sa kabila ng ningning ng kanilang mga bituin. Nasasaktan ka ba pag sinasabing laos ka na? Hindi. Bakit? Abay, naranasan ko naman sa Mika. Sa maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Ito po ang Star Confessions.